Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung pinagmamalaki ng Pangulo na kanyang programa, yung Bagong Pilipinas. Na wala daw magugutom na Pilipino sa Bagong Pilipinas na ito. Lahat daw aasenso eh. Okay, magbibigay tayo ng prueba, katibayan na palpak ang Bagong Pilipinas ng Pangulo. Okay, remind ko lang yung ating dark chocolate. Pwede na kayong mag-order. Ito lang ang number na kontakin nyo, 0916-9000997. Okay. Nanood ako sa live stream ni Attorney Roque. Ang topic niya tungkol sa stock market at saka depreciation ng peso. Nako, grabe pala ang paglagapak ng stock market. Sa kahapon, okay, pagbagsak ng stock market, ito na po ang highest na pagbaba ng stock market sa history ng Philippine Stock Exchange. 45 points down. Laki. Bagsak na bagsak yan. Pag bumagsak ang stock market, parang yung nangyari sa US 1930s, yung Great Recession. Wala talaga. Dito rin sa Pilipinas, panahon ni, I think, FBR, ganyan din. Bumagsak ang ating stock market. Kaya delikado. Kaya binabantayan yung stock market. Okay, so yung pagbagsak ng stock market, the highest decrease in Philippine history, 45 points, sinasabayan ng pagbagsak ng peso. Kahapon din, ang peso, peso rate, 58.9 na ang palitan ng dolyar to peso. Malapit na tayo sa all-time high. Pinaka mababang pag-depreciate ng peso recorded noong October of 2022. Panahon na ni PBBM, ang pinakamababa is 59.2. So malapit na, 58.9 na. Mga ilang araw na lang yan. Baka ang mga analyst, financial analyst, nagsasabi baka aabutin ng 60 pesos ang palitan ng dolyar. So, bakit bumabagsak ang ating stock market? Dahil sa lack of confidence ng mga investors. Ang mga namumuhunan dyan, mga may pera, tinitignan nila ang kalagayan ng bansa. Pag alanganin, unstable, may political unrest, tapos nakikita, nagdi-depreciate yung peso, binubunot ang pera. Bakit mo? Meron akong nakausap na parang may pera siya sa may pera siya sa stock market. Sabi niya, hindi ko, kasi gusto niya nang mag-retire sana, matanda na siya, nagtatrabaho pa rin. Kaya lang may pera siya sa stock market. Sabi niya, hindi ko pwedeng maiasa ang aming kinabukasan sa stock market kasi any day mag-crash ang stock market, mawawala yung pera ko, mawawalang saysay. Ganyan po. Very volatile po ang Kaya yung 45 points, grabing pagbagsak na yon. Kaya binubunot ng mga may pera. Kaya apektado po ang ekonomiya ng ating bansa pag bumabagsak ang stock market. Ulitin ko, lack of confidence ng mga investors. So, yun ba ang bagong Pilipinas? Lalo na ngayon, ang Pangulo nasa Singapore, kagagaling lang niya sa Brunei, Singapore na naman. Gastos, pera ng taong bayan, ang daming alalay na sumasama
Para lang gumagastos ng pera na galing sa ano yon, magic machine na nagbubugal ang pera habang ang daming Pilipino na nagugutom. Pati nga si Doris Bigornia, wala na, nagsalita na ng maanghang tungkol sa biyahe-biyahe pa more ng Pilipino. Sabi niya, kasi sinabi ng DFA na huling bumiyahe ang presidente noong April 15 pa. Sabi, hala, kami pa nagkautang ng loob na last biyahe ng presidente April 15. More than 1 month na, kaya kailangan bumiyahe na ulit. Ang tapang ni Doris Bigornia na, wala, biyahe-biyahe. Sa Brunei, hinihimok niya ang mga Brunei businessman na mag-invest dito. Iwan ko lang. Yung article ni Mr. Tony Lopez sa Philippine Star. Tayo pala sa ASEAN, yung 6 countries sa ASEAN, yung leading members ng ASEAN, tayo ang kulelat sa foreign direct investment. Malayo tayo sa Singapore is $141 billion ang investment nila. Ang atin lang is 9.1. Tayo, talon-talo tayo, Singapore, Indonesia, Malaysia, Vietnam, ano pa yung isa? Pang-anim tayo. These are data from Bangko Sentral ng Pilipinas. So ito po. Punta tayo sa peso. Wala na. Bakit humihina ang peso? Dalawa yan. Dahil sa high inflation. Grabe na ang pagtaas ng presyo ng bilihin. At natataranta na ang gobyernong ito kung ano-ano na lang ang solusyon na naisip para mapababa yung presyo ng bilihin. Example, sa rice. Ang inflation ng rice, napakataas, 23 point something. Grabe. Kaya iniisip nila, pababain daw nila yung tariff. Karamihang bigas natin ngayon, imported naman eh. So, pag imported rice, mayroong tariff o may buwis. Ngayon, ang buwis is 30%. Nako, ipababa nila 10 to 15%. Para lang daw kung bababa ang buwis, bababa din ang presyo. Kailangan ang mga magsaka umalma. Hindi daw assurance na kung ibaba yung buwis, bababa. Ang isang nakita kong dahilan dyan is yung hindi mapababa ang presyo dahil mayroon tayong food shortage. Dapat maitigil na yung mga pag-i-import na yan. Suportahan ang ating mga farmers. Yung mga billions of pesos na ginagastos sa tsa-tsa, kung saan sa pa, mga foreign travel, mga confidential intelligence fund na yan, ibuhos mo sa mga farmers. Tapos, sa DA, dapat i-minimize ang korupsyon para yung talagang tulong para sa farmers makarating sa kanila at ma-boost ang local production natin ng pagkain. Katulad nung nangyari panahon ng Marcos Sr., supisyente tayo ng pagkain. Nagawa ng ama, bakit hindi magawa ng anak? Kaya bumoto ako sa anak na ito dahil akala ko like father, like son. Wala. Nabudol tayo. Walang nangyayari. Bakit? Alam nyo na. Daming boss. Sabi ni Mr. Tiglao, we cannot afford to have a double-headed president. Dalawa daw ang presidente natin eh. So, sino yung isang presidente? Alam nyo na. So, bangon Pilipinas. Paano mo may bangon? Bumabagsak ang stock market, bumabagsak ang peso, tumataas ang mga bilihin. Tapos sasabihin pa, sa bagong Pilipinas,
walang magugutom na Pilipino, walang maiiwan. Walang maiiwan na. 27th trip mo na sa abroad. Napakasarap ang buhay nyo. Walang maiiwan. Kawawa. Punta ka. Tapos sasabihin pa ng presidential advisor ninyo on poverty alleviation, haka-haka lang yung kahirapan. Sobra namang pang-iinsulto nyo sa mga mahirap. Punta kayo sa mga bulubunduking lugar, sa mga katutubo. Punta kayo sa Mindanao. Hihirap. By the way, salamat sa inyong panonood sa ating video. Tuloy pa rin ang pagbibigay natin ng rice subsidy sa ating Talaandig tribe sa 10 City kasi naapektuhan ng El Nino yung mga tanim nila, lalo na yung sayote, so wala pang bunga. So we started giving rice subsidy noong March, April, May hanggang June. 4 months na rice subsidy. So yung income natin sa channel na ito, yun ay tutulong sa kanilang pagkain. Plus ngayon abono. Kailangang maabunuhan yung mga tanim nila para maging productive. At babalik ng dati, maging productive ang tanim. Yun, solve na ang kanilang pagkain dahil nakakabenta na sila ng kanilang mga bunga ng kanilang pananim. Bagong Pilipinas, bagsak muli.